President Sara Duterte naghahain na rin ng petisyon sa Korte Suprema para mapawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint sa kanya. House Impeachment Prosecutor kumpiyansang madi-dismiss ang petisyon para ipawalang bisa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pamamahagi ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan na bahagi ng deklarasyon ng Food Security Emergency sinimulan na ngayong araw. Petisyon para sa hirit na itaas sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa mga jeep dinirinig ng LTFRB. At black boxes ng Delta Airlines na bumaligtad sa Pearson Airport sa Toronto na-recover na. Magandang tanghali mga kasangbahay, araw ng Miyerkules, February 19, 2025. Ay po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Formal nang na-turn over sa ilang local government units sa Metro Manila at Camarines Sur ang murang bigas mula sa National Food Authority ngayong araw. Ito ay bilang bahagi ng deklarasyon ng Food Security Emergency sa bansa. Layo ng ahensya na madaliin ang pagdidispose ng NFA rice sa mga warehouses kaya makakaasa ang publiko na mabibili ito maging sa mga munisipyo. Mula sa Valenzuela City may report si Mia Alonzo live. Mia, kailan naman sisimulan ng mga LGU yung pagbebenta ng NFA rice sa mga pamilihan? Nga ay asahan na makikita sa mga ilang pamilihan, gayon din sa mga kadiwa store at sa mga munisipyo ng lokal na pamahalaan. Kanginang umaga ay nag-ikot muna sa warehouse ng National Food Authority sa Valenzuela City si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. upang siyasati ng kalidad ng mga bigas bago ang formal na turnover ng mga ito. Pasado alas 8 ng umaga naman ay nagawa ang formal na turnover ng murang bigas sa mga local government units na unang magde-distribute. Ang mga ito ay Valenzuela City, San Juan City, Navotas at ang Camarines Sur. Ayon sa DA, target nilang mapabilis pa ang pagde-dispose ng NFA rice para naman agad na makabili ng palay sa mga lokal na magsasaka ngayong taon. Samantala, kaugnay ng election season, siniguro ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na hindi magagamit sa illegal campaigning ang NFA rice. What we're doing is giving our people the access sa murang bigas. So wala naman ho anumang pamumulitika, hindi naman namin ilalagay yung mga pangalan o mukha ho namin sa mga sakong ito. Hindi madaling malalaman kung sino sa mga kandidato ang gagamit ng NFA distribution para sa illegal na pangangampanya. Siniguro ng alkalde na ang layon lamang ng programa ay makapili sa pagtugon sa umiiral na food security emergency. Gayunman, plano ng bawat lungsod na maibenta na ang NFA rice bago ang election period, lalo na kung walang exemption galing sa COMELEC. Ngunit ayon kay Zamora, sakaling hindi maubos at abutan ng kampanya, ay hihiling sila sa COMELEC na mai-extend sa ban. Ito rin ang plano ng DA. Magpapatulong na po sa COMELEC ho yan. Sapagkat hindi lamang naman San Juan po ang gagawa nito, all other LGUs that will participate in the program will have to apply for the same exemption.
We are actually releasing a letter to the COMELEC also na meron kaming program, officially informing them na may programa kaming ganito and humingi kami ng tulong sa kanila na kung mga nag-apply na LGUs ay mabigyan nila ng exemption. Samantala, panawagan naman ng DA sa mga iba pang lokal na pamahalaan ang pakikipagtulungan sa NFA sa pagbili ng NFA upang mas mapabilis pa ang paglalabas nito sa mga warehouses nang sa gayon ay makabili na sa mga lokal na mga magsasaka. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Mia, nasa magkano naman ibebenta yung mga NFA rice? At yan ba ay lalagyan rin ng limit kung ilang kilo lang ang maaaring bilhin? Ella, binili ng LGU sa DA sa halagang 33 pesos per kilo itong NFA rice at ibebenta naman o nasa diskresyon naman ng lokal na pamahalaan kung papatungan nila ng 2 piso itong NFA rice na maaari nilang ibenta sa kanilang mga lugar sa halagang 35 pesos. At ayon sa naging panayam natin kanina kay DA Secretary Chu Laurel, pwede naman na para sa layunin na mas mapabilis ang pagbebenta nito, pwede naman bumili ang mga mamamayan natin kung gaano nila karami. Pero ang tinutoka lang sana or hiling ng Department of Agriculture na maibenta lamang ito isa kada tao. Ella? Ano naman ang assurance ng gobyerno na hindi tayo kakapusin sa supply ng NFA rice habang umiiral ang food security emergency? Yes, Ella, ayon nga doon kay DA Secretary Chu Laurel na marami pang bigas na nasa mga warehouses. Kaya nga ang layon nila ay mapabilis na ma-dispose ang mga ito dahil once na mailabas na itong mga ito ay bibili agad ng bigas sa mga lokal na mga magsasaka. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. Nagbabala ang Department of Agriculture laban sa mga nagtaas ng presyo ng baboy sa lokal na pamilihan na umaabot ng 450 hanggang 480 pesos kada kilo. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, magsasagawa sila ng mga inspeksyon at pupuntahan ang mga lugar na may mataas na presyo ng baboy. Inamin ng mga kasapi ng hog industry na hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo at nakatakda nilang suriin ang cost structure sa buong value chain. Ang DA ay nagplano rin ng pagtukoy ng maximum suggested retail price o MSRP ng baboy sa Marso upang matulungan ang mga consumer. Nagsasagawa ng pagdinig ngayong araw ang Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB sa petisyon na dagdag pasahe sa jeep ng mga transport group. Umaasa ang mga ito na maaprubahan kahit sana ang provisionary increase upang maibsan ang gastos sa diesel ng mga driver ng jeep. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba ibig sabihin ng provisionary increase na inaasahan ng mga transport group? Ella, magandang tanghali. Yung provisionary increase nga na yan ay pansamantala lang habang mataas pa yung presyo ng produktong petrolyo. Ibig sabihin, kapag bumaba ang presyo ng petrolyo, otomatiko ring aalisin yung ipinatong na taas pasahe. Kahit nga yung provisionary na lang daw na increase ang inaasahan ng mga transport group na maaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang hirit sana ng mga transport group, madagdagan ng 2 piso yung pasahe sa mga lumang jeep at sa modern jeep. Kung 13 pesos ngayon ang minimum sa traditional na jeepney, itataas ito sa 15 pesos. Sa modern jeep naman, kung 15 pesos ang minimum, itataas ito sa 17 pesos. Sabi ng mga transport leader ng AltoDAP na si Boy Vargas at ACTO na si Liberty De Luna, kung hindi man permanenteng pagtaas kahit yung provisionary increase ay malaking tulong na rin nila sa mga tsuper. Bahala na nila ang LTFRB kung magkano ang kanilang aaprubahan. Ayon sa mga transport leader, kailangan na ng mga tsuper ang taas pasahe, lalo't sunod-sunod ang naging pagtaas ng presyo ng diesel. Ngayong umaga, kasalukuyan ngang nagsasagawa ng pagdinig
ang LTFRB sa hirit na taas pasahe ng mga transport group. Nagpepresenta sila ng kanilang mga position paper para doon sa at nagbibigay din ng sentimiento yung ilang mga stakeholders na maapektuhan kapag nagtaas ng pasahe sa jeep. At Ella, bago tayo lumabas nung sa session hall kanina o doon sa kung saan isinasagawa yung pagdinig, meron din tayong mga transport group na narinig na kung merong mga nagsusulong ng taas pasahe, meron naman iniurong nila yung petisyon nila para dun sa taas pasahe sa mga jeep. Ang katwiran nila, yun daw kasing inflation ay nakakaapekto din sa mga mamamayan at ayaw nilang sabayan yung gastusin ng ating mga mamamayan. Sa ngayon, inaantabayanan natin yung komento naman ng LTFRB kung maaprubahan ba yung taas pasahe. Pero sa ngayon, para sa kabatiran ng ating mga mananakay, wala pang taas pasahe sa jeep na inaaprubahan ang LTFRB. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Abiso sa mga commuter, simula sa April 2 ngayong taon ay ipatutupad na ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ang taas pasahe sa LRT1. Magiging 20 pesos na ang minimum na pamasahe sa LRT1 at aabot naman sa 55 pesos ang pasahe sa end-to-end stations nito. Nagbabalik si JP Nunez. Aprobado na ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation o DOTR ang hirit na taas pasahe ng Light Rail Manila Corporation para sa LRT Line 1. Batay nila sa notice ng DOTR noong February 14, maaari nang ipatupad ng LRMC ang taas pasahe simula sa April 2 ngayong taon. Ito'y dahil nakasunod nila ang LRMC sa approval process kasama na ang public hearing na isinagawa noong nagdaang January 9. Batay sa adjusted fare matrix na ipatutupad sa Abril, ang mga single journey ticket mula sa kasalukuyang 15 pesos na minimum ay magiging 20 pesos na ito. Habang ang end-to-end stations naman mula sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque City mula sa 45 pesos ay tataas ito sa 55 pesos. Habang ang mga stored value card naman mula sa kasalukuyang 15 pesos na minimum magiging 19 pesos na at ang end-to-end stations mula sa 43 pesos ay tataas ito sa 52 pesos. Ayon sa LRMC, ang naaprobahang taas pasahe ay mas mababa pa sa rate na kanilang inihihirit noong 2024. Katumbas lang ito ng taas pasahe na dapat noon pang 2022. Ito pa lang nila ang ikalawang beses na inaprobahan ang taas pasahe sa LRT1 sa loob ng 10 taon. Binatikos naman ng labor group na kirusang Mayo 1 ang taas pasahe na ito ng LRT1. Ayon sa Secretary General ng grupo na si Jerome Adonis, bagaman ang dagdag pamasahe ay para sa pagpapabuti ng serbisyo at kaligtasan at pambili ng bagong mga bagon, hindi anya ito nagdudulot ng mas mabuting serbisyo. Ganito anya ang sinasapit ng mga commuter kapag isinasa pribado ang mga serbisyo publiko. Ang transport group na Piston naman, kinundi na rin ang nakaambang taas pasahe. Sa opisyal na pahayag ng National President ng grupo na si Modi Floranda, sinabi nitong lantarang pag-atake sa mga maralitang Pilipino ang taas pasahe at iginiit na ginagawang negosyo ang mga serbisyo publiko dahil sa privatization. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananawagan ngayon ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers na i-refund sa kanila ng Transport Network Companies ang 20% discount na mga senior citizen, persons with disability, at estudyante na pinapasa ng mga driver nito. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, gaano ba kalaki ang nakakaltas sa mga TNVS driver dahil dito sa sinasabing cargo nilang discount?
Magandang umaga, Ella. Tinatayang nasa 1,800 pesos kada buwan. Yun nga nawawalang kita sa mga TNBS driver. Mula nga rito sa mga pasaherong senior citizen, buntis, estudyante. Bukod pa nila ito sa 20% na komisyon na kinukuha sa kanila ng mga kumpanya. Kung kaya nasa 60% na lang ng kita ang natitira sa mga driver na kanila namang pinagkakasya bilang pambili ng gasolina at budget para sa pamilya. Kanina bilang panawagan sa pag-refund, sabay-sabay na bumisina sa labas ng opisina ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mga TNBS driver. Bukod sa refund, mananawagan din ang mga ito na magkaroon ng dagdag tigil sa pamasahe. Mula sa 45 pesos ay 70 pesos ang hiling na taas sa base fare at mula naman sa dating 2 pesos ay gagawing 3 pesos ang per minute charge dahil na rin sa mabigat na daloy ng trapiko. Ella, sa ngayon ay patuloy nga itong hearing patungkol nga dito sa hiling na taas pasahe ng mga TNBS driver. At naninindigan nga itong laban TNBS na dapat hindi nila pinapasan ito nga 20% discount mula nga dito sa mga pasaherong buntis, senior citizen at mga estudyante. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Abiso sa mga public utility bus na bebiyahe sa darating na long holiday sa Abril, sisimulan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtanggap ng mga magpa-file ng special permit sa darating na February 24. Layo nito na masiguro na may sapat na bilang ng mga bus na bebiyahe bunsod ng inaasahang bulto ng mga biyahero sa long holiday. Ayon sa LTFRB, ang naturang special permit ay magagamit mula April 13 hanggang April 26, 2025. Tatagal ang filing ng aplikasyon hanggang sa March 7, 2025. Para sa kompletong detalye, bisitahin lamang ang official social media accounts ng LTFRB. Inutusan ng Korte Suprema ang COMELEC at Miro Systems na magbigay ng komento sa petisyong humihiling na ilabas sa mga dokumento kaugnay ng kontrata para sa 2025 midterm elections. Ayon sa Miro, naibigay na nila ang hinihingi impormasyon at maaaring bisitahin ang COMELEC warehouse sa Binyan, Laguna para suriin ang mga makina. Iginiit naman ng mga petitioner na may kapabayaan ng COMELEC sa pagbibigay ng impormasyon at hiniling sa Korte Suprema na obligahin itong ilabas ang mga dokumento. Sa pagpasok ng ikalawang linggo ng kampanya, sinuyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga botante ng Metro Manila para sa kanyang mga sinusuportahang mga kandidato. Muli, may patutsada ang Pangulo sa kalabang partido. Narito ang report ni Nel Mariboho. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na walang madidinig sa kampanya ng senatorial slate ng administrasyon na masasamang pananalita o pananakot. Sa bungad pa lamang ng talumpati ng Pangulo sa Pasay City kagabi, agad niyang kinamusta ang kanyang mga kandidato. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato. Dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Noong nakaraang linggo sa campaign rally ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbiro ito ukol sa pagpatay sa mga senador upang ang kanyang mga kandidato anya ay mahalal sa Senado. Ayon kay Pangulong Marcos, itataguyod ng kanyang alyansa ang interes at kapakanan ng mga Pilipino. Kabilang narito ang paninindigan ng administrasyon ukol sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo
At hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit na pang sabihin nila. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Binanggit rin ng Pangulo ang laban kontra krimen at droga, kung saan ayon kay PBBM, hindi kailangan dumaan sa madugong solusyon, kundi sa pamamagitan anya ng maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta mula sa mga pulis at lokal na pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang Senado na magsumite ng sagot sa petisyon na humihiling na mag-convene sila bilang impeachment court at agad na litisin ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Tinatrato ng Korte Suprema na urgent matter ang petisyon kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, inatasan ng Korte ang Senado na sumagot sa petisyon na layong obligahin ang mataas na kapulungan ng Kongreso na agarang umakto bilang impeachment tribunal at magsagawa ng pagliliti sa kaso. 10 araw ang ibinigay ng Supreme Court para magsumite ng sagot ang Senado. It was treated as an urgent case, and this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, ang impeachment ay concern ng buong bansa. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Higit 1 linggo matapos makarating sa Senado ang kasong impeachment laban kay VP Duterte, naghain ng petisyon si Attorney Catalino Generalio Jr. sa Korte Suprema noong nakaraang Biyernes. Sa kanyang petisyon, sinabi nito na ang salitang forthwith sa Article 11 ng Konstitusyon, ang ibig sabihin ay kaagad o iyan niya pinapayagan ng saligang batas na iantala ng Senado ang pag-ako bilang impeachment tribunal sa panahon na wala silang sesyon o naka-recess. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain na ng petisyon sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte upang hilingin na mapawalang bisa ang kinakaharap niyang impeachment case. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, kailan na ihain yung petisyon at ano yung katwiran ni Vice President Duterte sa kanyang hiling na mapawalang bisa ang impeachment case sa kanya? Magandang tanghali, Aga. Kinumpirma nga ni Attorney Camille Ting, ang tagapagsalita ng Korte Suprema, na naghain ng isang bukod na petisyon kahapon si Vice President Sara Duterte sa kataas-taasang hukuman. Sa dokumento mula sa SC, pasado alas 9 kahapon, natanggap ang petisyon ng pangalawang Pangulo. Sa nakuhang impormasyon aga ng UNTV, hindi personal na nagtungo sa Supreme Court si VP Duterte. Sa petisyon ng pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsasagawa ng higit sa isang impeachment proceedings laban sa kaparehong opisyal sa loob ng 1 taon. Kaugnay nito, nais din itong obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ika-4 na impeachment case dahil anya sa paglabag sa 1-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsasampa ng nasabing kaso. Dagdag pa ni Attorney Ting, hindi kasama sa naging agenda kahapon ang petisyon ni VP Duterte. Kahapon din aga ay ating nagsampa ng kaparehong petisyon na humihiling din na pawalang bisa ang petisyon impeachment case laban kay VP Duterte. Ang mga petitioner naman ito ay mga abogado mula dyan sa Mindanao region na mga kilalang kaalyado ng mga Duterte. Kabilang na dyan si Attorney Israelito Torion at gayon din si dating LTFRB Chairman Martin Delgra. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Naniniwala si Senador Amy Marcos na may diskresyon ang Senado sa paghawak ng impeachment trial.
Sa kabila nito, sinabi ng mambabatas na igagalang niya ang hatol ng Korte Suprema. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Sinusuportahan ni Senador Amy Marcos ang posisyon ni Senate President Francis Chis Escudero na isagawa na sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng mga usapin kaugnay ng salitang forthwith o agad na paglilitis na makikita sa saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment process sa Senado. Nauna nang sinabi ni Senador Escudero na nangangailangan ng plenary session para masimula ng formal na aksyon para sa impeachment process. Ngunit hindi ito nagawa dahil ipinasaan niya sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment ilang oras na lang bago mag-adjourn ng Kongreso. Paliwanag ng presidential sister, kung magpapatawag naman ng special session ay dapat dahil ito ay urgent matter na sa palagay ng senadora ay hindi. Well, forthwith will still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. Ngunit para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, dapat na isagawa ang proseso ng impeachment alinsunod sa konstitusyon. Sumulat pa siya kay Escudero upang bigyang diin ito. Bukod dito, marami rin ang nananawagan na dapat umpisahan na ng Senado ang paglilitis kung saan isang petisyon pa ang inihain sa Korte Suprema para rito. Ngunit naniniwala si Senador Marcos sa dapat ipairal ang separation of powers sa 3 sangay ng gobyerno kaugnay ng impeachment process. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the 3 great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Naglabas din ng inisyal na pahayag ang Supreme Court kaugnay ng impeachment trial. But under the 1987 Constitution, it is a constitution gives the Supreme Court the power to determine if there is any grave abuse of discretion on any branch of the government. Tiniyak naman ni Solicitor General Menardo Guevara na handa ang kanilang tanggapan sakaling i-endorso sa kanila ang pagsagot sa naturang petisyon. Inaasang magbibigay ng reaksyon dito si Escudero sa press conference na nakatakda ngayong araw. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umaasa ang isang House Impeachment Prosecutor na madidismiss ang petisyon na inihain sa Korte Suprema upang ihinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanindigan din si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na dumaan sa proseso ang verification sa ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosa Licoz live. Rosalie, bakit kumpiyansa yung House Impeachment Prosecutor na madidismiss yung petisyon kontra impeachment trial ni BP Duterte? Aga taliwas sa mga argumentong nakalatag sa unang petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naninindigan si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na dumaan sa proseso at naaayon sa panuntunan ng House of Representatives ang ika-4 na impeachment complaint na sinuportahan ng more than 1/3 ng House members at bumuo sa 7 articles of impeachment. Ayon sa kongresista na isa sa House Impeachment Prosecutors, walang mali sa ginawang verification sa impeachment complaint. Wala rin anya sa batas na dapat maipaalam sa Vice President bago ihain ang isang impeachment complaint. Sa usapin naman ng due process, magkakaroon ng pagkakataon si Vice President Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipresenta ang mga ebidensya nito sa mismong impeachment trial na. Dagdag pa nito, hindi totoong hindi napag-aralan ng mga kongresista ang reklamo bago lagdaan ng mga mambabatas. Pamilyar umano sila sa mga issue dahil subject matters ang mga ito sa mga pagdinig ng House Good Government and Public Accountability.
Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Luistro. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. Bunsod nito, umaasa ang House Impeachment Prosecutor na i-dismiss ng Supreme Court ang petisyong nais ipahinto ang impeachment trial. Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Samantala, naniniwala naman ang kongresista na dapat umupo at mag-usap-usap na ang mga senador bilang isang collegial body. Ito ay dahil hindi maaaring magdesisyong mag-isa si Senate President Francis Cheese Escudero kaugnay ng usapin ng impeachment. With all due respect kay Senate President, kahit siya man po ay mahihirapang mag-decide on his own sapagkat hindi po pwedeng mag-decide mag-isa. He needs to solicit the decision of his fellow senators. So, bagaman may sulat si Senator Pimentel, bagaman meron ng petition for mandamus to compel the Senate to convene as an impeachment court, at the end of the day, it will be the collegial decision of the Senate. Samantala, Aga, sa ngayon ay wala pang pahayag ang House Prosecutors, gayon din ang tanggapan ni Speaker Martin Romualdez at ng House Secretary General Reginald Velasco kaugnay naman ng ikalawang petisyon na mismong ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang naghain sa Supreme Court kaugnay nitong impeachment. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Iginiit ni Solicitor General Menardo Guevara na dapat hayaang magsagawa ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa kontrobersyal na kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon sa kanya, ang ICC ang dapat tumulong sa investigasyon ng gobyerno at hindi ang gobyerno ang Pilipinas o ng Pilipinas ang tutulong dito. Binanggit din niya na bagaman may ulat na labas-pasok sa bansa ang mga kinatawan ng ICC, hindi sila pinipigilan ng gobyerno. Samantala, nananatiling matigas ang posisyon ng gobyerno na walang obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC matapos umatras mula sa Rome Statute noong 2019. Itinakda ng Korte Suprema ang oral arguments sa April 22, 2025 sa Baguio kaugnay ng petisyon laban sa Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayon sa petisyon ni Senator Aquilino Pimentel III at iba pang kritiko, dapat ipawalang bisa ang batas dahil sa umano'y legal na paglabag at panganib nito sa pondo ng bayan. Samantala, tatalakay naman ng Korte sa April 1, 2025 ang petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act na iniuugnay sa kakulangan ng pondo para sa PhilHealth at labis na alokasyon sa infrastruktura. Kinundina ng National Maritime Council ang pinakabagong panggigipit ng China sa Pilipinas. Kahapon, nilapitan ng chopper ng China ang light aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nasa himpapawid sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Ang detalye ihahatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ngayon ang susunod na hakbang ng pamahalaan matapos itong panibagong panggigipit ng China sa may Bajo de Masinloc? Sa pinakabagong agresyon ito sa West Philippine Sea. Kahapon nagsagawa ng mapanganib na hakbang ang People's Liberation Army Navy chopper laban sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa bahagi ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Halos dumikit na ang chopper ng China sa eroplano ng Pilipinas, bagamat walang nasaktan sa insidente.
pero nagdulot ito ng panganib sa piloto ng eroplano at mga sakay nito. Tinawag naman na unprofessional at reckless ng National Maritime Council ang ginawang pagmamaniobra na ito ng chopper ng China. Sabi ng Philippine Coast Guard, malinaw na paglabag ito sa International Aviation Regulation. Muli ring iginiit ng Pilipinas ang sovereign rights at jurisdiction ito sa Bajo de Masinloc. Hiling din ito sa China na irespeto ang international law. Sabi naman ng China, illegal daw na pumasok ang eroplano ng BFAR sa kanila umanong airspace. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagkaharap sina PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela at political strategist Malu Tequia sa pagdinig ng House Triple Committee kahapon. Sa ikalawang pagdinig sa Kamara, dumipensa si Tariela sa alegasyon ng political strategist na umano'y pagtawag sa kanya na makapili. Ang detalye nagbabalik si Ryan Lacanlale. Sinagot ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang reklamo ng political strategist na si Malu Tequia. Tungkol ito sa pagtawag umano ni Tariela sa kanya na makapili. Ang makapili ay isang termino na tumutukoy sa isang taong nagtataksil sa bansa na ginamit sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong World War II. He labeled several people as being makapili. And ako po'y apo ng isang guerrilla. So I took offense on that and I stopped following him. Nilinaw ni Tariela na ang kanyang mga opinyon ay batay lamang sa mga kilos ng mga individual na nakapanayam ng Global Times. Isang media company na kilalang nagsusulong sa mga propaganda ng China. Ayon kay Tariela na ang kanyang pananaw ay batay sa mga kilos ng mga individual na ito. Base na rin sa kanilang mga post sa social media kung paano silang nagre-react sa mga aksyon ng pamahalaan sa West Philippine Sea. At kung paano nila minamaliit ang mga ginagawang agresyon ng China sa AFP at PCG. I am not labeling anybody as makapili unless you're going to support and toe the line for our fight in the West Philippine Sea. Ang laban po natin sa West Philippine Sea requires amplification of truth and factual narrative. Let us not distort the messaging of the Philippine government. Ang laban po ng West Philippine Sea, hindi lamang po ito laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Laban po nating lahat ito bilang Pilipino. Ayon kay 2nd District of Antipolo Representative Romeo Acop, hindi pa rin ito sapat para mag-label ng tao. I agree with you, but that doesn't give you the right to label people unless you have concrete pieces of evidence. When you label people wrongly, they are committing a crime. Nagkaharap si Tariela at Tequia sa ikalawang pagdinig ng House Triple Committee tungkol sa cybercrime at fake news. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos ng House Triple Committee o TRICOM ang pagpapadala ng show cause order laban sa dalawang malalaking social media platforms. Samantala, padadalhan naman ng sabina ang social media influencers na patuloy na no-show sa pagdinig ng Kamara. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Iisang tech giant lang ang nakapagpadala ng kinatawan sa ikalawang pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM, araw ng Martes, February 18. Ito ang Google Philippines. Hindi dumalo sa kabila ng imbitasyon ng mga kinatawan ng Meta o Facebook at ByteDance o TikTok. Busod nito ipinag-utos na ng House panels ang pagpapadala ng show cause order sa mga tanggapan ng dalawang social media platforms sa Pilipinas. So likewise, in the same manner, then I would like to amend my motion, Mr. Chair. I'd like to move that the show cause order be issued to ByteDance Philippines or the invitee here po, no, sa email to, and to Facebook Philippines, Mr. Chair. Second.
Pinag-iisipan na ng mga kongresista na bumuo ng panukalang batas para makapagtakda ng regulasyon sa social media platforms at mapigilan ang pagkalat ng fake news, misinformation, disinformation at cybercrimes. Samantala, iilan lang sa mahigit 30 online content creators ang nagpakita sa ikalawang pagdinig ng TRICOM sa kabila ito ng show cause orders na ipinadala sa kanila. Kaya naman papadalhan na ang mga ito ng sapina, partikular na ang mga walang sapat na dahilan para lumiban sa hearing. And just for the record, I would just like to correct all those resource persons that replied with regards to the show cause order by this honorable committee. We never cited them in contempt. We followed due process in this committee. There's a motion to issue subpoena to all those mentioned by the Honorable Paduano for not attending and answering the show cause order issued by the 3 committees. Duly seconded. Do I hear any objection from the members? Hearing none, the motion is carried. Samantala, nais ding amyendahan ng House TRICOM ang mga umiiral na tax laws upang matiyak na nakapagbabayad ng tamang buwis ang mga kumikitang social media content creators. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba ang bilang ng naitalang krimen sa bansa mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon kumpara sa parehong mga buwan noong 2024. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ito'y taliwas sa mga krimen na paulit-ulit na inilalabas sa social media. Para sa detalye, may report si Leia Ilagan live. Leia, ilang porsyento ba ang sinasabing binabanan na italang krimen mula noong Enero hanggang Pebrero ngayong taon? At ano ang nakikitang dahilan ng PNP ng pagbaba ng crime rate? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bumaba nga ng 26.76% ang mga krimen na nangyari sa bansa nitong buwan ng January hanggang February 14, 2025. Kumpara ito noong nakaraang taon ng kaparehong buwan. Base sa datos ng PNP, nakapagtala lamang ang pambansang pulisya ng 3,528 na krimen ngayong taon kumpara sa 4,817 noong January hanggang February 14, 2024. Sa inilabas na pahayag ng Philippine National Police, kabilang sa naturang mga krimen ay yung kinatawag na 8 focus crime na kinabibilangan ng theft, robbery, rape, murder, homicide, physical injury at carnapping ng motorcycle at motor vehicle. Sa naturang mga krimen, rape ang mayroong pinakamalaking ibinaba na nasa 50.6%. Mula sa 1,261 cases noong isang taon, ay bumaba ito sa 623 na lamang ngayong taon. Sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na maia-attribute ang pagbaba ng crime rate sa masigasig na pagbabantay at paglulunsad ng mga operasyon ng mga pulis laban sa krimen. Ganun din ang pinalakas na intelligence at investigative operation sa paglansag ng criminal networks at ang pinalawak na paggamit ng digital platform at surveillance technologies. Binigyang diin pa ni Chief PNP na malaki ang tulong ng social media para sa awareness ng publiko sa pag-iwas sa iba't ibang uri ng krimen. Kaugnay nito, muling pinaalalahanan ni General Marbil ang publiko na maging vigilant at mapagmatsyag at agad na i-report sa pulisya ang anumang kahina-hinalang bagay at tao na makikita sa kani-kanilang lugar. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagsagawa ngayong araw ang Department of Social Welfare and Development kasama ang Philippine Animal Welfare Society ng relaunching ng Angel Pets Program. Lain ng programa na makatulong sa paggaling ng mga beneficiaries sa pamamagitan ng animal-assisted therapy. Mula sa Mandaluyong City, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, paano makatutulong ang pets sa rehabilitation process ng mga pasyente?
Magandang tanghali sa iyo, Aga. Dinisenyo itong joint project sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine Animal Welfare Society o POS upang magbigay ng suporta o sense of support sa mga biktima ng pang-aabuso, pati na rin sa mga nakakaranas ng emotional distress na nasa ilalim ngayon ng pangangalaga ng DSWD. Ayon kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, bago ang konsepto na ito sa Pilipinas at kauna-unahang programa ng kagawaran na ipag-integrate ng positive effects na maaaring maibigay ng mga alagang hayop sa mga beneficiary na nasa kanilang care facilities. Ayon naman sa Executive Director ng POS na si Attorney Ana Cabrera, certified safe o siguradong hindi mangangagat ang mga doctor dog na magiging kaagapay ng mga beneficiary dahil dumaan ang mga ito sa iba't ibang klase ng testing. Aniya, pinapatunayan lamang ng programa na ito na bukod sa mga gamot na ibinibigay ng mga doktor ay kaya ring makatulong ng mga hayop upang tulungang makabangon muli ang mga pasyente o ang mga taong may pinagdaraan ng mga sakit. Sa pamamagitan ng therapeutic feeling, sense of comfort at kasiyahan na bitbit ng mga aso, kaya nitong ibsan ang iniindang emotional stress ng isang tao. Aga, samantala ngayon ay narito sa may care facility ng DSWD sa Mandaluyong City ang mga doctor dogs upang bisitahin ang mga inabagdo ng mga kababaihan na kasalukuyan o mayroong iniindang psychosocial condition na nasa ilalim ngayon ng pagkalinga ng DSWD. Yan muna ang update mula dito sa Mandaluyong City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Dinagdagan pa ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang coverage rate para sa sakit na dengue. Ito ay sa gitna ng tumataas na mga kaso ngayon ng dengue, kung saan may ilang lugar na rin ang nagdeklara ng outbreak. Para sa severe dengue, magiging 47,000 pesos na ang coverage rate mula sa dating 16,000 pesos. Habang ang hospitalization naman para sa mild dengue ay itinaas na sa 19,500 pesos mula sa dating 10,000 piso. Nagpaalala naman ng PhilHealth na walang bayad ang konsulta package ng mga miyembro ng PhilHealth maging ang kanilang dependents. Nababahala ang lokal na pamahalaan ng Malolos, Bulacan sa patuloy na pagdami ng kaso ng dengue sa kanilang lugar. Ayon sa LGU, nakababahala na ang dumaraming kaso ng dengue. Kaya naman nagsasagawa na rin sila ng fogging sa mga paaralan. Mula sa Malolos, Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor, gaano na ba karami ang dengue cases dyan sa Malolos at saang mga paaralan na nagsagawa ng fogging? Magandang tanghali, Aga. As of January 1 to February 8, 2025 ay umabot na sa 148 ang kaso ng dengue dito sa syudad ng Malolos at nangunguna ang Barangay Ligas na may pinakamataas na kaso. Kaya dito ngayon nagsasagawa ng fogging ang local government unit at City Health Office ng Malolos para masugpo itong dengue dito sa barangay, partikular dito sa mga paaralan ng Ligas. Dulot ng patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa mga syudad at munisipalidad sa probinsya ng Bulacan. Naalarma ngayon ang mga local government unit at mga barangay official sa probinsya dahil marami sa mga tinamaan ng nasabing sakit ay mga estudyante. Gaya na lang sa Ligas Elementary School at LKBP Integrated School na higit 10 estudyante ang nagka-dengue. Bilang aksyon, nagsagawa na rin ang barangay officials ng Ligas ng clean-up drive sa nasabing paaralan at misting o pag-spray. At para tuluyan namang mapuksa ang pinamumugaran ng lamok, ay nagsagawa sila ngayong araw ng fogging sa 2 paaralan para mapatay ang mga lamok na may dalang dengue virus. Ang nasabing fogging ay 4 na beses na gagawin sa loob ng 1 buwan ng City Health Office ng Malolos at tuwang ang sangguniang barangay ng Ligas. Kailangan po ng Ligas Elementary School at saka po yung LK Co-op na nasa Ligas nasa Ligas din po, Barangay Ligas, ay mayroon pong 16 na nagka-case dito
At ito po ay pinipilit namin wag nang madagdagan pa sa paglilinis at mga pagpapagi niya yan. Sa isinagawang paging, inikot ng buong room at paligid ng eskwelahan para matiyak na mapuksa ang mga lamok na pinanggagalingan ng dengue. Kasama rin sa paging area at ang mga bahay ng mga estudyante na nagkaroon ng dengue fever. Samantala, ayon sa City Health Office ng Malolos, magtutuloy-tuloy ang paging sa mga barangay, lalo na sa mga eskwelahan na may clustering upang mapigilan ang pagkalat ng dengue virus. Patuloy din naman nilang imo-monitor ang mga pasyente na tinamaan ng dengue para mabigyan sila ng anumang tulong medikal. Kasi po, parang iniisip lang po nila na dito. Pero kasi may mga barangay, may mga lugar din po kami, mga street na pinapapaging din po namin. Doon nakatira yung mga bata. Samantala, sa tala naman ng Provincial Public Health Office ng Bulacan, umabot na nga sa 4 ang naitatala na deaths o namatay sa kaso ng dengue sa ngayong taong 2025 sa probinsya ng Bulacan. At yan muna ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Target ng Department of Information and Communications Technology o DICT na malagyan ng free Wi-Fi ang 60 liblib na lugar sa Bicol Region ngayong taong 2025. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong mga lugar dyan sa Bicol yung target na malagyan ng libreng Wi-Fi? Yes, Ella, ang mga lugar na tinutukoy na geographically isolated and disadvantaged area o GIDAS ang target na lagyan ng libreng internet connections ng Department of Information and Communication Technology o DICT-5 dito sa Bicol Region na may tinatayang 200 megabits per second or Mbps ang connectivity na makakakonect ang mga residenteng nasa liblib na lugar. Sa ilalim ito ng programa ng DICT Free Wi-Fi for All at pamahalaang nasyonal na broadband para sa masa. Tinatayang nasa 14.7 milyong piso ang inilaan na pondo sa programa ng gobyerno na may 60 low Earth orbit satellite Starlink units na papamahagi sa rehiyon. Target na mapalakas pa ang digitalization at mapalawak ang connectivity sa buong bansa. Sa ngayon may 19 na Starlink units na naibigay ng ahensya sa iba't ibang lokasyon sa buong Rehiyon 5. Naka-deploy na din ang mga technical team ng DICT sa iba't ibang barangay para maitayo ang 60 Starlink units sa buong taon. Pangunahin ng magbebenepisyo ng programa ang mga estudyante, mga guro, lalo na mga residente na makakapag-ugnayan na sa kanilang mga kaanak at mahal sa buhay na nasa ibang lugar. Ang mga tanggap ng Starlink units ay base sa pagkakapili sa iba't ibang kadahilanan. Una na, ang mga request ng stakeholders sa mga barangay at eskwelahan. Maglalagay din ng monitoring tool ang DICT upang matiyak ang free websites ay operational. Makikipag-ugnayan ang ahensya sa mga barangay officials upang mai-report ang anumang issue o kalagayan ng mga equipment. Magtatalaga din ng mga engineer on-site na magsisilbing troubleshooter sa anumang technical problems na makikita. Initially, Ella, may 19 na Starlink units ang naipamahagi na. Kabilang ang bayan ng Bulan, may 2 unit naman sa Dunsol, Gubat, Matnog, Magallanes, Santa Magdalena at Castilla sa Sorsogon. 2 din sa Labo, Kapalonga at Santa Elena sa Camarines Norte. Gayon din sa Caramoan sa Camarines Sur at Santo Domingo at Daraga sa lalawigan ng Albay. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Sa linggo na idaraos ang isa sa mga highlight ng selebrasyon ng Panagbenga Festival ngayong taon kung saan nasa 42 mga float ang inaasahang paparada sa Grand Float Parade. Mula sa Baguio City, ang detalye ihahatid ni Grace Doctolero live. Grace, sapat naman ba yung supply ng mga bulaklak na gagamitin itong mga float na paparada sa Panagbenga Festival? Yes, Aga, ayon sa mga florist, mga flower
growers ay sapat naman ang mga bulaklak na kakailanganin o gagamitin para sa mga floats na paparada nitong Flower Festival sa araw ng Linggo. Handa na ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFFI, pamahalang lungsod at mga autoridad sa street dance at flower float parade ng 29th Panagbanga Festival mula February 22 hanggang 23. Ayon sa BFFFI, Executive Chairman Anthony De Leon, mas marami ang mga kalahok lalo na sa float parade kumpara sa mga nakaraang taon. Aabot sa 42 na floats ang makikibahagi para sa 29th Panagbanga Festival sa Baguio City sa araw ng Linggo. Bukod pa ito sa 7 grupo na magtatagisan naman sa Creative Street Dancing Competition. Maliban sa mga taga-Cordillera, makikilahok din ang naturang mga kompetisyon ang mga grupo mula sa ibang lugar. Dahil dito, inaasahan na ang dagsa ng mga manunood sa Baguio City kabilang ang mga rutang daraanan ng parada. Ayon sa pamunuan ng BFFI, ang mga kasama sa paparada ay ang 12 small competing float at isang non-competing float. 9 na karosa ang kalahok sa medium float at 14 na large float. Kasama ring paparada ang float ng Department of Tourism, Paragon Hotel, 2 float mula sa Hall of Fame ng Baguio Country Club at SM Prime Holdings at ang float ng Baguio City Government bilang lead float sa naturang aktibidad. Samantala, ayon pa kay Anthony De Leon, karamihan na ng mga hotels sa lungsod ay fully booked na. Aga, paalala ng lokal na pamahalaan ng mga nagpaplanong aakyat dito sa Baguio City na magbubook ng kanilang tutuluyan ay tiyaking legit ito upang maiwasang ma-scam o anumang aberya pagdating dito sa lungsod. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctorero. Na-recover na ng mga investigador sa Canada ang mga black box mula sa regional jet ng Delta Airlines na bumaligtad sa paglapag sa Pearson Airport sa Toronto na ikinasugat ng 21 sa 80 pasahero nito. Ayon sa Canada's Transportation Safety Board o TSB na nangunguna sa investigasyon, malalaman na mula sa naturang mga black box ang dahilan ng pagbaligtad ng CRJ-900 aircraft na pinamahalaan ng Delta Airlines and Davor Air subsidiary. Ipinadala na ang cockpit voice recorder at flight data recorder sa laboratorio ng ahensya para sa karagdagang pagsusuri kung ano ang nangyari sa flight DL-4819 mula sa Minneapolis St. Paul International Airport patungo sa Toronto. Formal nang kinasuhan ng Attorney General ng Brazil noong Martes si former Brazilian President Jair Bolsonaro at 33 iba pa. Bunsod ito ng umano'y tangkang kudeta na pinangunahan ni Bolsonaro matapos siyang matalo sa halalan noong 2022. Naharap ang dating Pangulo at mga kapwa-akusado sa 5 kaso dahil sa umano'y pagtatangkang pigilan si Pangulong Luis Inacio Lula da Silva sa pag-upo sa pwesto pagkatapos ng mahigpit na labanan sa naturang halalan. Isa sa mga kaso ay para sa organized crime na umano'y pinangunahan ni Bolsonaro at ng kanyang vice presidential candidate na si Walter Braga Neto. Itinanggi ni Bolsonaro ang mga akusasyon at sinabi na siya ay biktima ng persecution. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 10 na nagsasabi, "Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.